Umarangkada na ang Joint Committee hearing sa Kamara kasama ang ilang kagawaran gaya ng Energy Department para talakayin ang sitwasyon ng energy emergency sa bansa. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Tiniyak ng Department of Energy sa Joint Committee hearing ng Kamara na sapat pa ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang merkado. Sa pagdinig, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may sapat na imbentaryo ang bansa na katumbas ng mahigit 50 araw at tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga supply mula sa ibang bansa. Bumili na rin ang gobyerno ng 2 milyong bariles ng langis na kasya sa 10 araw. Gayunpaman, aminado ang DOE na limitado ang storage capacity ng bansa sa humigit kumulang na 60 araw. Aniya, hindi rin maaaring magtakda ng price cap ang ahensya, ngunit pinaiigting ng DOE ang pagbabantay laban sa hoarding at profiteering. Tinalakay din sa pagdinig ang oil deregulation law. Pag bumaba ang world price ay may mga pagkakataon malaki pa ang agwat, no, na hindi bumababa yung domestic prices. Kaya merong windfall profits na tinatawag. Sobra-sobrang kita ang mga oil companies sa panahon ng krisis. Mungkahi niya, bagamat deregulated, dapat isapubliko ng Energy Department ang actual cost sa pinagbabatayang presyo. Ayon pa sa ilang mambabatas sa kapag may state of emergency, may kapangyarihan ng gobyerno para magtatag ng price cap o price control sa kerosene at LPG. Nakatakda namang bumuo ng subcommittee para talakayin ang mga short-term at long-term solutions, kabilang ang oil deregulation law. We need a plenary session para nandun lahat ng concerned government agencies. And then from that point on, kung ano yung recommendations is we will break up into subclusters, whether it is the energy cluster, the agri cluster, the transportation cluster, para doon balangkasin kung ano yung mga kinakailangan. Again, for what purpose? Is to make the economy more resilient so that we are able to sustain oil price shocks in the future. Samantala, isinulong din sa pagdinig ang diskwento sa pamasahe para sa mga pampublikong sasakyan at ang pagpapalawak ng renewable energy para mabawasan ang epekto ng tensyon sa Middle East. We have already allocation for the fuel subsidy for transport sector of 2.5 billion. That is coming from the 2025 continuing appropriations plus the service contracting. Sinabi rin ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo na may mahigit 200 bilyong piso na maaaring gamitin para sa targeted na tulong laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Halos 10 bilyong piso naman ang presidential assistance para sa magsasaka at mangingisda upang matulungan ang produksyon at logistics cost. Nananawagan naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa mga economic managers para sa taas sahod, lalo na para sa mga minimum wage earners, para hindi lamang umasa sa ayuda. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa mga alternatibong pagkukunan ng langis at fertilizers habang patuloy na tinitiyak ang safe passage ng mga Filipino seafarers sa Strait of Hormuz. Pinag-uusapan din ang kinakailangang pondo at dagdag suporta para sa repatriation ng mga kababayan nating naninirahan at nagtatrabaho sa gitnang silangan. Binigyan diin naman ni House Speaker Faustino Bogie III ang kahalagahan ng koordinasyon ng pamahalaan para agarang matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, pamasahe, kuryente at mga pangunahing bilihin. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.